Walang choice, lagi kong level up. Making noise, tapos laging level up. Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo! Pew, 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 pew! Wala pa. Anti-Support Podcast! Yeah. 3 PM gang. Kakatapos lang mag-samgyup, punong-puno ang tiyan. Hindi halata, no? Pero gusto ko nang matulog, pre. Yun, ayun o. Kita mo yan? Lapit mo dun sa kampre. Lapit Lapit mo. Yeah. Ikaw, Josh. Ito, meron ako dito. Kasi makabonging pa kayo. Mga bungee. Sino sabi niyan? Sino sabi niyan? Secret. Yun. Yung tropa natin. Tropa na natin siya ngayon eh. Ayun. Kami naman mali doon in the first place. Kasi nga, pinagtripan. Gano'n nakatawa yung pagkakagaya mo, Kasi- ma'am. Bonging ba kaya? Makabonging pa kayo. Kaya. Ito, Brad, ano to katawaan na lang to May natatawa. Ay, naka-PM ko yan. Alam niya na yan. Oo. So ito, babasa ako ng comment. Pero papakilala muna. Pakilala ka ako. So, isa muna, daw. pre. Ito na nga, general. Ang mga Soya Army ko dyan. So, isa daw. In all digital platforms. Hari ng hip-hop scene, underground. Minamama ko na yung hip-hop par. Pero ka ba niyan? Wala. General ng mga Soya Army. And, yun. Kaya naman ako nag-PM dyan dati kay... Pakalala ko na. Wag na. Alam niya na, nag-PM ako dyan and magkaayos-ayos lahat kasi ang Manosphere, isa lang naman ang sinusulong. And nag-admit naman ako na mali talaga kami sa ano na yun kasi nga, wala kaming justification and pinagtripan namin siya. Mali ko din. And in-admit ko na yan, mali namin yun. So, alam niya na, gets niya na yan, piniem ko yan. Ano daw pangalan mo? Sabi nung babae dun sa Gipsalan. Ay, pare. Josh on point, pare, sa lahat ng social media. Kung gusto mo magamoy bad boy na may class, available yung mga shop natin sa TikTok shop. Yeah. Mga perfumes natin, pare. Nag-rap eh. Oo, mabilis po tayo na. 8 assets sa lahat ng social media. Pumunta kayo sa YouTube ko. Meron ako dong daily upload. Papalag sa anti-support pero hindi babangga. Alive! Daily alyansa. Daily upload din pala. Ito, magbabasa ako ng ilang comment. Kasi nga, ang dami nagtatampo dito, ang dami nagko-comment, may nagsabi, nakailan na ako. Ah, ganun ba? Sige, go, Hindi naman basa. ako pinapansin. Sabi ko, Basa. tayo. Yung medyo patanong din, no? Wait lang. So, pare, mga may ano nyo suggestions, reactions, pare, comment nyo yun sa baba. Again, binabasa na namin yan. Pasensya na sa, baka hindi namin nababasa, pasensya na because, as much as possible kasi gusto namin yung mga hot topics. Kaya nga eh. Ito, about sa Chonky, itong huling episode eh. Sabi ni Jerome Sorima, 2604, solid tong episode na to. Sinasalamin yung mga ordinaryong kabataan na dumaan dyan at lumalandas ng maayos ngayon. Ito, pinakasolid na episode ni 8 Asset para sa akin. Kasi hindi ma-open to kung hindi nag-chonky sa 8 Asset. Uy, joke lang. Ito ang sinabi niya. Kasi hindi ma-open to kung si Ato, kasi wala namang bisyo si Ato. Tama. Kaya 8 Asset talaga yung ano. So, sinabi mo, nagbibisyo sa 8 Asset. Mabisyo pala sa 8 asset, pre. Ano Diba? masabi mo doon sa comment na yun, bro? Para sa'yo yun. Pero nag-ano ka pa ba? Siyempre, hindi na. Ngayon. Hindi na. Hindi ko nga kailangan nun, puta. Boxing ako eh. Hindi ako makakatulong sa boxing ko yun eh. Siguro nga sa pahinga. Pero wala, hindi ko kailangan. Okay na. Ano pang comment natin dyan, pre? Hindi kailangan ng marijuana para maging high. Mas okay ang natural high, sabi ni Jeff Almighty 4733. Ano kaya yung natural high? Naramdaman mo yun sa runner's high. Runner's high, workout high. Yeah. Hindi. Yun yung natural way para sa... Pare ako, kapag natatapat mo na yung pakaramdam, wala kang tinik. Kaya mong maramdaman yung relaxation kapag naka-smoke. Yun, natural high yun. Oo, natural. Hindi mo Ako, kailangan ng ano. yun nga ang ibig ko sabihin eh. Kaya kong i-induce yung pakiramdam ng nakasmoke kahit hindi nag-i-smoke. Yeah, ako rin naman. Ganun. Sabi ni Blanche de Varox. Ang gulo magtanong nung pumalit kay Ato, paikot-ikot. Si Ato, loud and harsh pero deep may sense talaga. Justified yung point of views niya. Na pag naririnig mo at first, parang male chauvinist.
Pero in reality, comes out reasonable. Magulo daw. Ano masasabi mo doon? Anong part siya nagugulan? Hindi. Sa ano to? Sa... Chonke pa rin to, chonke. Oo. Gano'n naman yung pag nagtanong. Kaya ako nagtanong. Kasi naghihingi ako ng sagot. Oo, ganun So, naman talaga. Pwede talaga ako magtunog magulo. Ako yung nagtatanong eh. Kung ako yung sumasagot at maguluhan ka, Yun ang may problema. yun ang may problema. Ikaw yung sumasagot, nagbuguluhan eh. Pero kung nagtatanong na nga lang ako, naguluhan pa ako, so paano ka sa bata? Ayun. Paano yung bata? Pag nagtanong yung bata, medyo naguguluhan din yan, magtatanong yan. Ano gagawin? Oy, ang gulo mo magtanong. Di ba? Naguguluhan nga eh. Naguguluhan nga, Oo. nagtatanong nga eh. So, di ba? Ako, kung gusto mong sagutin ko yan ng tama, pinapahirapan mo ako. Nagtatanong ako, naguguluhan ka sa akin, na nagtatanong ako, ano gagawin ko doon? Naguguluhan din siya. Naguluhan na rin ako sa'yo nun. Ito naman kay Vico Cotto. Okay, hindi ito yung mayor ha. Pangalan niya, Vico Cotto. Tanong lang po, nasa sitwasyon kasi kami na may nangyayari sa amin, pero may mga manliligaw siya. Ang dahilan niya, sila lang naman daw ang nag-i-insist na manligaw. Halos 2 times a week may nangyayari sa amin. Pag ganitong senaryo ba, it means na last lang ba ang nararamdaman niya sa akin o nire-respeto niya ako? Naguguluhan kasi ako kung seryoso ba siya o seryoso ba yung ganung klase ng babae. By the way, may bagong mangyari sa amin, nag-e-effort talaga siya sa akin. Then one time, bigla niya akong hinalikan. Then, doon nagsimula, seryosohin ko ba itong ganitong babae o pang streets lang ba talaga? Sa ngayon, pare, wag mo muna seryosohin. The fact na nabibembang mo naman na yan, without any commitment, panalo ka sa dynamics ninyo. So, kung ako lalaki, I'm just gonna take it as it is. So, nabibembang ko to, wala kang maanong relationship sa akin hanggat hindi ang babae ang maghabol sa'yo. Tatandaan nyo, pare, pag ikaw lalaki ka, naghabol ka sa label, ikaw ang gustong-gustong maging commit kayo sa isa't isa, ikaw ang talo dyan. Binibigyan mo ng power yung babae. So, ayaw mo yung babae maghanap sa'yo ng label, pare. Nagagawa mo naman na yung gusto mo. Panalo ka na dyan, pare. Panalo ka na dyan. Ikaw? Yung gano'n na rin, no? Nakukuha niyan eh. Bakit pa, di ba? Paano kung hindi kumpleto yung tanong niya, hindi naman ganun kabuo yung context, pero kung ilalagay ko sa posisyon na madali mong nakuha yung bembang dun sa babae, what makes you think na hindi niya madaling ibibigay rin sa iba yan? Oh! Good point. So, mag-enjoy ka na lang. Enjoy na lang. Enjoy. Diba? Enjoy na lang. Yun nga yun. Ayan, tignan mo pre. Yan, diyan papasok na naman yung pinag-usapan natin. Bakit sa una lang kayo magaling? O, ayan na. Kasi sa una binibigay lang din. Binibigay. Yun na yun, pare. Enjoy na lang yan. Ako, tip ko sa'yo, pare, enjoyin mo na lang yan. Don't rush into things. Kasi nga, tignan mo naman yung sitwasyon niya. Diba, binigay nga lang sa'yo nang hindi ka nga nanliligaw eh. Binigay nga. Nag-entertain siya ng iba, di ba? Yung babae nag-entertain ba ng iba? Dalawa-dalawa daw naman liligaw. Pero ang dahilan ng babae, sila naman daw yung namimilit, hindi naman daw siya. Oo. Kaya maniniwala sa ganun, ha? Kasi may power sila, pre. May power silang tablahin yan. Ang sakit-sakit manabla ng babae, bakit hindi nila ginagawa? Kasi natutuwa sila sa attention. Natutuwa sila sa benefit ng may nanliligaw. So, pay attention. Pay attention Meaning, sa mga... translation, payag siya magpabembang sa'yo, but open siya sa mas magandang opportunity na darating. Exactly. Parang gano'n, no? Ngayon, so for now, ikaw ang best option niya, kaya binibigay niya sa'yo. Way niya yun para mag-stay ka eh. Hindi pa siya nagre-resign, pero nagsasubmit na siya ng resume sa ibang company. Yun. Oh. Exactly. Tsaka teka lang, i-check din natin siya. I-check ko siya. Bakit nai-inlove ka na ba? Mukha. Diba? Nangingi na siya ng relationship, pre. Di ba? Bakit ka nai-inlove sa ganyan? Bakit siya nai-inlove sa ganyan? Ganyang setup, may in-love ka? Wag ganun, brother. Hindi, tsaka kasi, there are guys nga na ganyan, pre. Kaya nga, yung ganitong content ang kailangan nilang panoorin. Kasi nga, lagi nilang ina-associate yung lust nila sa feelings. Matik yun pag lalaking support. Ganun talaga eh. Hindi natin maiwasan yun. Dumaan din naman tayo sa ganun na akala natin yung libog natin, yun na yung pagmamahal. Yun na yung, kumbaga, real love na yun porket libog na libog ka lang. Pre, nakakalito yung lust and love. Akala Nakakalito. mo, iisa lang sila. Kasi yung pakiramdam mo, hinahanap mo sila both eh. Pero minsan, hindi ka na pala in love. Naglibog ka na lang.
Katawan na lang pala hinahanap mo, hindi na yung puso niya. Yun ang pinagkaiba natin eh. Yun yung pinagkaiba ng mga bad boy sa nice guy talaga. Ang bad boy alam eh. Alam yung difference ng lust tsaka love. Kaya pag lust lang nararamdaman nila, alam nila hindi na nila sineseryoso yung sitwasyon eh. Eh ang nice guy, iisa yun. Iisa ang tingin nila dun. Kaya sila yung madalas na naloloko, sila yung na iiputan sa ulo, sila yung nagtumatanggap ng disrespect. While the other side, alam yun. Alam nila pag last lang to, yung nagbebimbangan lang kami. Ay, pagka na-disrespect ako nito, tangin na iwan ko to eh. Mga ganun. So, Sabi ni... Ay, meron ka? go, wala na. Sabi ni Redebron, 4209, marami sa amin may katanungan. Anong dahilan? Ba't wala na si Ato? Babalik pa ba si Ato? Regular na ba sa 8 asset dyan bilang kapalit ni Ato? Ikaw na sa Regular na kasi marami kaming gagawin na malulupit eh. Oh. Yeah, totoo yun. Panoorin nyo lang din. Pang ilang episode ba to? Pang-apat? Pang-apat to, no? Ang 5. Pang-5. O yung first episode na itong week na to, panoorin nyo, in-explain na namin doon kung babalik pa ba siya to. For now, I don't think so. No? Mukhang di na siya makakabalik. And regular na si ano dito, Eight Asset. Dahil nga, meron kaming project na mga Sa gagawin. ayaw at sa gusto niya. Si 8 asset na. Natutukan ako ng baril 3 beses sa buong buhay ko pero hindi ako na trauma. May bading nagsabi sa akin na 70% to 80% sa bakla sila tumitira sa lalaki na takot ako. Putang nang napaka-random naman. Ano yun? Teka, hindi ko mag-spray. Ang Teka, gulo naman. sumakit yung ulo ko. Sabi ni Said Guevara, 6481, natutukan ako ng baril 3 beses sa buong buhay ko, di ako na trauma. Period. May bading na nagsabi sa akin, 70 to 80% sa bakla sila tumitira sa lalaki. Natakot ako eh. Hindi, siguro, ang point niya siguro, sa baril hindi siya takot, Oo, pero sa bakla. sa bakla takot talaga siya. Ikaw ang literal na homophobic, pre. Kasi takot siya eh. Di ba? Ba't ka takot? Ang inang homophobic. Ikaw ang homophobic, Brad. Ilang videos na yung di ko pinapanood sa inyo since wala si Ato. Boring talaga. Kailangan ng balanse na wala yung comedy. Sana 4 na lang kayo, Josh. Sa daw 8 asset Ato para solid. Sabi naman ni Jao Bile sa kanya, kung gusto mo ng comedy, manood ka na lang kay Malupitan. Totoo nga naman, pre. May point naman. Sino yung nagsabi nun? Sabi ni Jao Bile. Joe Billy. Shoutout sa'yo, pre. May sense ka kausap. Totoo naman. Solid yan, Joe Billy na yan. Like, kung nakikita yan. Oo. Ulit ang mga sagutan dito. Naman, kasi hindi naman kami stand-up comedian dito. Kumbaga, anti-support nga. Hindi naman to comedy podcast. This is self-improvement podcast. Diba? Bakit? Ang comedy sa amin dito, kumbaga ano lang yun. Ano bang tawag doon sa maliit lang? Parang, oo, dinadaanan lang namin yun. Hindi yun yung Side main quest. topic dito. Oo, side quest lang. Kung masama man kayo sa kwentuhan naming nakakatawa, all natural without Oo. any punchline, pare. Eh, ano, gagawin nga namin. Eh, ano na nga, hindi na nga makakabalik eh. Di ba? Wala, 3 lang talaga kami dito, pre. Diba? Wala na, hindi na makakabalik eh. Mahirap na ang sitwasyon. Basta panoorin nyo na lang yung first episode na itong week. Basta suporta lang kayo ng suporta dyan hanggang dun sa meet and greet na tayo. Sama-sama tayong dami natin, no? Tangin na solid yun. Yeah. Ano? Oo. Hindi, kasi ang kulit din eh. Natawa lang ako doon sa comedy. Hindi naman tayo comedy, pre. Di ba? Again, sabi niya, manood ka na lang kay Malupito, no? Kaya sa, ano yung podcast, pre? Puro comedian sila. Cool Pals. Cool Pals. So, hindi mo tawa sa Cool Pals, pare. Podcast na comedy. Dito, ano lang to, self-improvement to, pare. Ano to, pang tanggal umay mo sa lahat ng komedyanteng napapanood mo. Pero mo, pare, 24/7, puro komedyante na nga sa Facebook, pati ba naman podcast, komedyante pa rin ang papanoorin mo. Di ba? Ano ba nangyari sa utak mo, Brad? Hindi. Marami naman talaga nakakatawang ano dyan. So, ipaubaya mo na dito na pag nasa anti-support tayo, anti-support ang pag-uusapan natin. Hindi punchlines, ganun. Meron naman mga nakakatawang nadadaanan. So, yun na yung saktong dosage ng comedy na maririnig mo. Pero kung gusto mo ng additional tips para mas maging maganda yung direksyon ng pagiging lalaki mo,
Yun ang pag-uusapan dito. Yun ang makukuha mo dito. Focus kayo sa movement. Yan ang pinaka-purpose namin dito. Kahit kung halimbawa hindi si 8 asset yung time na nakuha namin dito, same din yung sasabihin ko, sa movement kayo mag-focus. Kasi yun talaga yung layunin, yung goal namin. Kami rin doon kami nakafocus. I-appreciate nyo rin yung naiambag ni 8 asset and kailangan natin mag-move forward. No? Kasi lagi namin tinuturo yan, huwag kayong mabuhay sa past, mabuhay kayo sa present palagi. And kung nakakatuwa man si Atu noon and maganda yung mga nabibigyan niya knowledge sa inyo, sana wag nyo i-disregard yung mga knowledge na nakukuha nyo kay Tasset. Okay? Kasi from now on, siya na talaga. Wala kayong magagawa. Ito naman, sabi ni Lian TV, mukhang kay Tasset to. Ganda ng topic, pero dapat hinimay-himay nyo muna yung kung bakit tayo nag-register dito sa Earth. Marami kasi ang naguguluhan. Ito yata yung yung nakita mo na yung mo, pero ginusto mo lang ma-challenge. Kaya pumasok ka sa katawan ng mahirap na yan. Guess nyo ba? Ganun. Himay? Paano ko kaya hihimay Mabilis niyan? sa akin, mabilis lang. Summarize lang. Pero, basta kasi, ang sinasabi kasi dito sa, actually, naalala ko, tinanong mo ako kung theory yun. Hindi yung theory, hindi na theory yun kasi meron na actually mga taong practicing na ng ganito eh. Yung ganong belief. Practicing na sila ng ganon. Oh. Ang hirap na naman ito. Ako, alam ko, Summarize lang, yung pinaka-simplest way. hindi kahit bitawan ko to, alam ko, dun na naman ng nito sa maguguluhan sila. Kasi nga, tingnan nyo to, pansinin nyo, pag yung buhay nyo, ang pinaka-pinahalagahan nyo, ang pinaka-pinagyaman nyo, yung present. Maganda ang kinakalabasan ng lahat pag present ka. Kasi ang sinasabi, everything is here and now. So, ang ibig din sabihin, ang dami na namang ibig sabihin nun. Ang dami ibig sabihin nun. Guluhan na naman Yun siya. na nga sabi ko eh. Pakihimay-himay naman po lang, yung yung here dahil- and now. Ibang lang. Basta ang sinasabi doon sa paniniwala na yon, lahat na ng bagay nangyayari na, ganon. Nangyayari na. So, pag nandun tayo sa spiritual state na sinasabi ko, dahil doon wala tayong limits ng katawan ng tao, walang limits ng itong katawan ng tao, yung utak mo, ganyang katawan mo, walang limit. Lahat yun doon, alam mo na, doon sa spiritual state na yun. Alam mo na, nakikita mo na everything is here and now nga. So, paano nag-register sa Earth? Nakapili ka nga eh. Uy, trip ko tong storya na to. Storya ng batang lumaki sa hirap pero naging successful isang araw. So from that spiritual state, pinili mong pumunta doon. Eto rin, sige, lagyan na natin ng dark kasi yan ang katotohanan dito sa Pati yung mga dark na storya ng krimen at nung nandun ka, kasi doon wala ka namang feelings, walang tama at mali, walang feelings. Lahat yun are out of curiosity lang sa process. Sige, ano kaya process nitong pagiging criminal? Pumunta ka ngayon doon, pinasok mo ngayon siya at nangyari ngayon, nandito ka na sa mundo, nagpaka-kriminal ka, nakita mo ngayon, hinahabol ka ng pulis, gusto ka banatan ng mga tao, ngayon, alam mo na. Ganyan ang buhay ng pagiging kriminal. So, yun. Yung paghimay, maghahanap ako ng mga terms niya na, yung talagang, yung terms na ginagamit. Yun kasi ang mas maganda pagdating sa himay, hindi sa ganitong summary na. Hindi to himay, ganun pa rin. Summary pa rin Pero yun. I think napaliwanag mo naman ng mas magigets na ng marami. I think. Medyo maganda-ganda yung huli mo sinabi. Sabi naman ni Diversify PH 2 weeks ago to posibleng reason bakit wala si Ato. Number 1, misunderstanding. Number 2, sinadya, wag sabihin para magka-issue, para marami mag-comment for engagement. Number 3, busy or may inaasikasong iba or nasa bakasyon. Number 4, baka binawalan ni Wada. Number 5, family problem. Number 6, financial problem. Kayo na magdagdag ng ibang reason. Sabi naman ni Talong, babansot sa kanya. May sakit si Ato, pre, syempre hindi siya ready makapagbigay ng advice kung hindi siya okay sa kalagayan niya. Diversify, commented 2 weeks ago sa cold mag-reply. Oh. Anim yun, Anim na putang inang spekulasyon kagad na isip niya, Oh, basta yun na yun. Tama ka. Balikan niyo yung, yung episode 1. Episode 1 pare, explain na namin dun. Sinagot na namin yan. Ah.
Mostly puro ganun yung Kasi kung comment. engagement lang din, wala naman din eh. Puro, ang makukuha lang na nga namin din sa ganun is mga mag-unsubscribe. Di ba? Bakit namin pipilitin pa, di ba? Yep. Kung ano na lang yun nandyan, yun na yun. Di ba? Hirap din naman sagutin nung isang nandun. Ano yung sabi niya? No. Hirap din sagutin, di ba? Pangit pre, kasi ako nga, hanggat maaari, ayoko nga na pinag-uusapan yung tao nang wala dito. Ibang unfair naman nun, di ba? Oo. Totoo. Sanay kasi yung mga Pilipino mang backfight eh. Ako hindi kami ayokong na culture yun na pag-usapan dito sa podcast nang wala yung tao. Basta yun na yun. Kumbaga yung, ayun nga, ang sabi nga namin is schedule-wise, monetary-wise, that's it. Diba? Ayaw na natin mag-dig-dig pa dyan dahil hindi maganda. Sabi naman ni Saitama Sensei, 2347, magkaaway ba si Sadaw at Ato? Kasi wala din si Sadaw sa Tio Bray Podcast. Ngayon si Ato naman ang wala sa SSC. Wala pong katotohanan yun at hindi po kami magkaaway. Magkakaibigan pa rin kami. Hindi lang siya nagising nun, pre. Hindi lang ako nagising. Hindi talaga siya nagising. Nag-sorry ako kay Tio Bray nun. Okay. May nagtataning pa sa atin dito. 5 days left para mag-unsubscribe unless ipaliwanag nyo bakit wala na. Puro ato, sabi ni War Daddy TV. Matakot naman yun. May nakita akong, walang reply. May reply ata yun eh. Meron, ang dami nga. Dami nila. May spekulasyon dito, magkakagalit sila. Sabi ni Joshua, naghintay ka pa ng 5 days, ako naka-unsubscribe na. Wala matino malino na sagot. Nandun po sa episode 1, sinagot namin yan. Wala ba kayong Telegram? Pinaliwanag na sa Telegram yan, sabi ni Ryzen. May nag-ano dun sa Telegram. Busy lang siya, kaya sakay na ayos yung kalusugan, sabi ni Ryzen. Subscribe ka agad. Di si Ato lang pala gusto mo, pre. Hindi yung messaging namin dito. Wala ka rin pala eh. Sabi ni 911, may gout si Ato, di nakakalakad. Sabi ni War Daddy, mas naniniwala ako kung si Sadaw at GOP magsasabi niyan. Kahit explanation, tapos biglang magpapasok ng ibang MC. Ako nga nag-explain sa Telegram. Ang hindi ka pa rin naniwala. Ako nga nag-chat dun eh. Yung reason eh, kung bakit di ba? Kami na yung makikita ninyo. Yun, ano pa bang comment dito? Baka may mga naalala kayong comments na sinabi ng tao. Wala, yun. Yun nga, kanina sabi ko, bakit naman mag-unsubscribe ka na wala lang si Ato? Di si Ato lang palang, di ba, gusto mo dito. I mean, hindi naman yun nga ang message ng anti-support is, ang ano nga namin dito is self-improvement. Di ba? So, I'm sorry pare that you feel that way, but, para sa akin, nalalambutan ako sa'yo kung gano'n. Tsaka pre, Pero karapatan mo naman yan. Go ahead, unsubscribe. tsaka pre, may nakita ako dyan din sa mga followers. Meron naman sumagot na sabi niya, di mag-unsubscribe ka na, as if naman pare-parehas tayo ng nararamdaman tungkol dito. Kaya ganun sabi, akala ko nga yun eh, kaya sabi ko basahin mo yun. Meron nag-reply ng ganun, mag-subscribe ka na, bakit pare-parehas ba tayo ng opinion pagdating sa ganyan? Tsaka ba't nag-invite ka pa? Hindi ikaw na lang, di ba? Kami, ang hinahanap na namin ngayon, o mga darating dito sa podcast namin ngayon, ay mga bagong fan na kinikilala sa 8 Asset as one of anti-support. No? Naiintindihan namin, naninibago kayo, pero harapin nyo na, ito na ang season 2 eh. Okay? Season 2. Di ba? Tangin, ang ganda nung pagkakaano mo ron. Kasi season 2, madalas may nag-iiba na karakter eh. Oo nga, no? Pinapasok, di ba? Pinapasok, may naiiba. Kaya namin to binabasa, kaya namin to sinasagot para maramdaman ninyo na aware naman kami sa lahat ng sinasabi ninyo, pati ng hinanaing ninyo. Kasi tayo nga to eh. Pamilya tayo dito, di ba? Sabay-sabay tayo, kasama nyo kami sa trabaho ninyo, sa pag-aaral ninyo, habang nakatambay kayo. So, parang magbabarkada na tayo dito. And gusto ko lang malaman ninyo na kami rin naman nalulungkot dahil hindi na pare-parehas ng path and mission, but we need to proceed kasi ganun talaga. We need to move forward eh. And appreciate nyo rin yung naambag na 8 Asset kasi marami tayong mga natututunan sa kanya na wala noon. Ibang experience kasi to. Okay? Sarap. Ito naman sabi ni Derek Rake. Uy, kapangalan ni idol mo. Derek Rake, 18. Sa romantic relationship, hindi pwede mas mahal ng lalaki ang babae. Dapat tayong mga lalaki ang ina-adore ng babae. Yep. Men Correct. love women genuinely. Women love men under the circumstances of what we can provide. Totoo.
Agree ba kayo doon? Agree ako dun 100%, pre. Agree ako dun. Napag-usapan nga natin na mas romantic ang lalaki. Because tayo yung madalas in love at first sight. Love at first sight, lalaki ang nakaka-experience yan. Wala ka pang nagsasalita, wala ka kang kailangan i-provide sa akin. Kahit di mayaman ang background mo, in love na yung lalaki sa'yo, love at first sight. But it's not the same way pagdating sa babae. No? Lagi silang conditional. Kaya mo ba akong ihatid? Comedian ka ba? May confidence ka ba? Yeah. It's all conditional, pare. Huwag na tayo mag-beating the bush dito, magpaligoy-ligoy. Conditional talaga sila magmahal. No? It's hindi mali yun. That's how they are. Kaya nga, lagi natin sinasabi sa inyo, kasi kung tatanggapin na lang, kung masama yun, hindi na tayo gagawa. Di ba? Nature kasi nila yun. Kaya nga tayo gumagawa ng mga gitong content, again, para malaman nyo how to maneuver yung nature ng babae. Kasi kung hindi natin papansinin niya, walang kwenta tong content na to. Di ba? So, alamin ng tunay, alamin ng nature ng babae, and then proceed knowing those facts para suwabe ka. Pero to, isipin mo rin to, pre, yung katotohanan na dito sa Pilipinas, sino ba ang nagtuturo sa mga lalaki ng yung mga specific na nangyayari sa buhay nila bilang lalaki, yung sa relationship? Wala naman talagang wala akong naalala kung sino ba sa Pilipinas yung specific na nagtuturo sa kanila ng gagawin nila. I mean, umaambag sa gagawin nila sa buhay nila. So, kung Wala. wala, Ay, talaga yung pangalawang kuya nila, pre. 'di ba? So, ito yan. So, ang delikado doon, kung wala, saan sila magre-resort? Sa feelings lang talaga nila. Ang lang. hirap nun. Delikado. Delikado. 'Di ba? Yun. Alam mo naman nangyayari pag feelings mo lang nangunguna. Sobrang delikado sa lalaki, nakakapatay ang lalaki. Yeah, totoo. Sira buhay mo, nakakapatay ka. Kaya nga totoo yung, again, that proves the point nga ng sinasabi natin na pagka pinanganak, kapag labas mo sa nanay mo, blue-pilled ka talaga eh. I mean, wala ka talaga hanggat di mo hanapin yung information na kailangan mo. You're gonna resort to emotions. No, matik yun, pare. Matik yun. Ganun ka talaga. So, kami, yung ganun, dahil wala nga yun dati, nung mas bata pa ako, we learned things the hard way. Talagang nasapak muna kami sa mukha, na isahan muna kami ng Broken babae. Oo. So, ngayon, nandito kami, buong puso, sinasabi na sa inyo para malampasan nyo na yung yung pangyayari na yun. Hindi na para pagdaanan nyo pa. Mas mabilis na, mas madali na kayong makaabot sa tagumpay nyo. Kaya nga, ma-relate ko lang dun sa kanina. Kailangan ko rin to sabihin talaga sa kanila. Di mo. Hindi ako sumali dito sa anti-support para magpasikat. Actually, kung ibabalikan natin, recorded naman lahat ng sinabi ko. Kung titignan mo lahat ng sinabi ko, lahat ng yun para sa tao yun eh. Para sa nakikinig yun eh. So, tinan mo to, brother. Para sa'yo talaga tong episode na to, pare. Go! Tinan mo to, brother. Yung mga bagay na sinabi ko na yun, totoo yun, experience ko yun yung natutunan ko sa buhay. Shinare ko with the intention na makatulong nga na hindi na kayo mahirapan. Huwag na malagay sa risk yung mga buhay nyo para pagdaanan pa yung ibang mga kaingutan na pinagdaanan ko. Pero ngayon, alam ko rin yung katotohanan na sa pag-share nun with the intention na makatulong, bagay na nangyari talaga, merong mga nagko-comment ng hindi maganda, ganon, hindi nila gusto, naiinis sila. Tingnan nyo yun yung dalawang senaryo na yun, either makatulong ako, tapos sunod, may konting bashing pa. Oh, wala akong napala. Nakita nyo kung paano ako walang napala doon. 'Di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi ako nandito para magpasikat. So, kung merong mga tao dyan na hindi ako gusto, hindi, sige, manood lang kayo, pampataas pa rin ng engagement yan. Pero maganda yung sinabi mo kasi nga wala ka naman din talaga mabibenefit dito. Diba? Bakit? Pero bakit?
yun yung eagerness mo to help people nga eh. Kasi wala ka naman talaga mapapala eh. Kami nga, matagal namin itong ginagawa eh. Wala naman din kaming napapala eh. Diba? But, ang sarap lang kasi mag-share. Ang sarap mag-share. Ang sarap lang din na malaman na gumagawa lang kami ng video but at the same time, nagbe-message yung mga tao na may impact pala sa kanila. Yun ang gasolina, tol. Diba? Gasolina talaga siya eh. So, it is what it is. Diba? Kumbaga, again, yung mga sinasabi pa nga namin dito, pwede kaming maging public enemy, number 1 eh. Pero bakit parang tinutuloy-tuloy lang din namin? Sino bang may gusto nung sinasabi namin? Sabi namin sa'yo, huwag ka magpauto sa media, mag-research ka. Tangina, magiging target kami ng media eh. Anong benefit namin dun? Wala eh. Masculine trait, di ba? Masculine trait, yun yung legit na masculine trait na pinapakita namin sa inyo. Nagbibigay kami ng value. So, kahit sa kabila ng ganun na mapabash lang naman, sabi mo, kumbaga binibigyan mo sila ng secrets of the trade, kumbaga. Binibigyan na kayo ng hack eh. Pero yun yung mapapala. Kaya, ituloy-tuloy ito, mas lalo pa itong gagalingan kasi merong mga totoong tao na naapektuhan positively yung buhay nila para sa kanila to. I agree. And kahit sabihin mong 10 tao lang mabago namin ng buhay, makatulong, sipagin sila, mag-ipon ng pera, gumanda yung buhay nila, kahit 5-10 lang yan, we don't fucking care. Go pa rin kami. Kahit sabihin, 2 lang ang matulungan namin, 2 lang viewer namin, go pa rin kami. Kasi may mga bread and butter kami sa buhay. This thing, ang pinaka-goal lang talaga nito is tumulong, makapagbigay ng liwanag, idea sa mga lalaking nalulungkot, nade-depress na, hindi na alam saan pupunta, walang mapagtanungan, ito kami. Okay? Yeah. So sa gusto ninyo, kung puro entertainment lang ang gusto ninyo at puro tawanan, tama yung nag-comment. Hindi malupitong kayo manood. Kasi dito, may tawanan. Pero hindi buong episode magkukulitan. Mas more on seryoso tong season 2 ng Anti-Support. Mas more on knowledgeable, seryoso, at mas pinatindi pa. So ito nga, sabi ni EJ Salazar 5238, sa daw, Josh on point, kala ko nawala na kayo sa eksena. 1 linggo ako naggatay sa uploads ninyo, every 3 a.m. Mali pa. Hindi ka tunay na pan. 3 a.m. Hindi ba, pre, siya? Ay, baka OFW siya. Oo, OFW nagtatrabaho sa ibang bansa. I'm sorry po. Sorry, pre, sorry. Wala akong mapakinggan habang nasa office ako. At ngayon, Diyos ko, 12:28 a.m. nakikinig ako sa inyo ngayon habang sineset mga tasks at priorities ko for this week. At 5 a.m. pa ako gigising bukas. Nasa na si Ato. Solid din, boss. Doon sa bago, kipirap. Wow, ganda. Okay. 50 nga, hati nga mga tao, sambayanan nagugustuhan na sa itaset. Kailangan ko magsalita para sa kanya. Oo, sa'yo talaga, par. Kasi pre, isipin yung mabuti yun, no? So, merong hindi nakaka-gets. Merong nakaka-gets at nakaka-appreciate. 'Di ba? So, sa paningin ko, sino mas magaling? Kasi ako, sinasabi ko nga, yung mga bagay na binibitawan ko dito, binitawan ko yun kasi para sa akin yun yung panglaban talaga eh. Yun na talaga yung pangdayo eh. Yung information na pangdayo, kaya ako yung binibitawan dito sa YouTube eh. Tapos ikaw, kung hindi mo gets, pero may tao nakaka-gets, paano yun? Pandayo yung information na binibigay ko So, pangdayong information na gets nila, madali ba maintindihan nyo pag sinabi kong pangdayo yung information? Panglaban, pang-tournament, pang-competition, yung information na binibitawan ko, meron nakaka-gets, meron nakaka-appreciate. Tapos ikaw, hindi mo na-appreciate. Hindi kita sasabihin na bobo ka, tanga ka. Hindi ko ito sasabihan na ganun. Ang sa akin lang, meron ka pang pagkakataon para i-improve yung intellect mo, mental mo, mag-search ka sa internet, as balikan mo, magkakaroon din ng sense sa'yo. Nagigets ko yun. Actually, may sinabi rin ako nun sa video ko na pagdating sa mga information, kaya ako ganitong style ko. Ito, marirelate ko dun sa sinasabi na ang dami ko raw paligoy-ligoy. Ito yung sagot. Kaya ako maraming paligoy-ligoy. Kasi alam ko na hindi lahat ng sasabihin ko ay magigets eh. So, kailangan, binibigyan ko siya ng iba't ibang form. Kaya siya marami. Kumbaga rumaratrat ako, ano magigets dito.
Diba? Kaya katulad ng sinabi ko, yung pwede ko naman sabihin na pandayo lang, pero baka hindi naman magets ng iba. So, panlaban, pang tournament. Oh. So, kaya ako gumaganon-ganon para tignan ko kung ano yung, para sigurado ko kung ano yung magigets mo. So, yun. Kaya ako siya ganon i-approach kasi I'm doing my best para maka sa pool ng mas marami as much as I can. Kaya ganon basta magbabago yan. Kasi yun lang masasabi ko kung sa akin, gumana siya sa akin. Yung pinaniniwalaan ko, ganun. So, nandito lang din ako para i-express sa inyo na ganun din gawin nyo para gumana. Pero ikaw, kung i-dismiss mo, ikaw bahala ka. Pero pero naniniwala ako pre, mababago yan. Kasi yung nakikita kong comments nila about dito sa changes nga na ginawa natin is hindi naman about dun sa information. Hindi nila tinitirang information na binibigay mo, but that change lang itself yung nag-iba nga ng tao, nag-iba ng staff. So, yung mga ganyan, nababago yan. I'm sure, mababago yan. So, masasanay din yan. Masasanay din yung mga yan. Kaya yun din ang natutunan ko sa masculine alpha may red pill playbook namin, Bible namin, na yung mga ganyang bagay namin, hindi ko pinapersonal yan. Ang importante lang sa akin yung movement. Ganito, dito tayo. Kahit ano pang sabihin mo dyan, tangina, diretso dito. Walang mga ganyan-ganyan. Tuloy tayo, ito gagawin natin. Putik, sige, dumaldal ka dyan kung gusto mo dumaldal. Sa diretso tayo dito, pag ganun lang. Ganun lang yun. Yeah. Diba? Tangina. Ang nakakapagtaka kasi, yung mga unang ilang buwan namin, laging di nawawalan ng tanggalin niyo siya to, tanggalin niyo siya to, tanggalin niyo siya to. Ay, nung nawala siya to, hinahanap niya naman. Diba? Nung una, ayaw niyo, nagagalit kayo kasi ang dami sinasabi, tapos hindi nakakapagpaliwanag si GOP. Lagi yung ganun ang comment. Every upload, hindi makapagsalita si Joshua on point. Pagsalitain mo, ato, tanggalin, tanggalin. Ngayon wala na siya, gusto niyo naman ibalik, hindi na kayo maintindihan talaga. Kaya kailangan mo lang mag-proceed talaga. Kakaganyan ninyo, pag si 8 asset naman nawala ng gana, hahanapin nyo naman. Wala sa si 8 asset, balik nyo. Kaya proceed lang tayo. Gulo na ito mga no? Proceed lang kaya ngayon pinapasolid na talaga na yung landas ang mahalaga para kung ano mang hanap-hanapin nyo dyan, doon tayo pupunta. Anti-support tayo, yun, ang direksyon natin. Ang pinag-uusapan, bawal ang kasuputan yun kasi hindi siya maganda. Yeah, maganda yun na-point out mo yun, Ching. Kasi nga, yun na. Kaya, again, panoorin yung first episode but inano namin doon, talagang sinolidify namin na ang importante sa amin is yung message, the mission, the vision ng anti-support. Para if ever man na may mangyari wag naman sana na may mapapalitan or what, kasi family issues. Basta in other circumstances na kailangan may palitan, iisa lang ang goal, ang may matulungan tayo. Hindi ang tao. Asset, hindi napayagan ng jowa niya. Nako. Puta, hindi mangyayari. Anti-support nga to Kago hindi ako papayag doon, anti-support to. Puta, lalo tayo mababash no? Puta, meron pala kayo hindi pinapayagan dyan. No more sex! Gagana rin ganun, pre. No more sex! So yun pare, maraming salamat sa mga nag-comment. Gagawin namin yan as episode, sa bawat episode magbabasa kami ng mga comment and then bakit? Wala. Sige, kasi para ayun, every episode na magbabasa kami ng comment para yun, malaman namin yung saloobin ninyo, masagot namin on record yung saloobin namin. Ulit-ulit na ako. Kaya pare, tayo na, comment na kayo dyan. Don't forget to subscribe. Inantok sa Sanggipsal. Hit the bell para notify kayo sa mga bago natin videos. Anti-support podcast will be right back. Dami kasi nakain Merry Christmas! 3 p.m. gang. Busog si Josh on point.